to Rizal Reframe, the podcast where we reframe Rizal's works through meaningful conversation. I am your host, Tamia Valera, and joining me today are my amazing co-hosts. I'm Justin M. Lee. I am Vincent Vivas. I am Aaron Paulo Ugale. And I am Guinevere Tendero. For today's episode, pag-uusapan natin ang Junto al Pasig or Beside the Pasig, a short play written by a 19-year-old Jose Rizal back in 1880. Nakakabilib isipin, no? 19 years old pa lang siya pero commissioned na siyang magsulat ng play para sa kanyang alma mater. Kaya gusto ko munang tanongin sa inyo, ano ba yung mga ginagawa o nagawa niyo na noong 19 years old kayo? Ako kasi, busy lang ako sa mga orgs, ganito, ganyan. Ako nung 19 ako. Kasi, Ay, ikaw na, Justin. tawag dito. Kasi para tulog, laro, gano'n. Ako, yung mga sinusulat ko lang, mga long message sa mga mahal ko sa buhay eh. Tapos yun lang. Kayo ba? Meron pa ba kayo madadagdag? Sa akin ako siguro, naglalaro lang ako buong araw. Yun lang. Lang din naman. Grabe, ang damin, meron tayong iba't ibang experiences sa buhay. Pero isipin nyo, habang tayo noon, natutulog lang, gumagawa lang ng busy lang sa orgs and figuring out life, si Rizal naman, sumusulat na ng isang dulang hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin natin. At alam nyo, madalas kapag narinig natin ng Junto al Pasig, iniisip natin na isa lang itong simpleng religious play. Pero habang nire-research natin siya, na-realize natin na mas marami pala itong layers kaysa sa inaakala ng karamihan. Kaya samahan nyo kami habang himayin natin na hindi lang ang kwento ng Junto al Pasig, kundi ang kasaysayan sa likod nito at iba't ibang interpretasyon ng mga Rizal scholars and mga common conception at bakit relevant pa rin ito sa ating mga Gen Z ngayon. Simulan natin sa pinakaunang tanong. Paano nga ba nagsimula ang Junto al Pasig? Pero bago natin pag-usapan ang mismong kwento, paano nga ba talaga nagsimula ang Junto al Pasig? Ano nga ba ang naging konteksto nito? Noong 1880, hindi na estudyante si Rizal sa Ateneo. Nag-aaral na siya sa medicine sa University of Santo Tomas. Pero kahit ganoon, nanatili pa rin siya malapit sa kanyang mga dating mga mentors. Dahil naging presidente din siya sa kanilang Spanish Literature Academy, hindi din niya sa kanya na sumulat ng santula para sa Feast of Immaculate Conception na siya rin patrones ng Ateneo. So, kahit graduate na siya sa Ateneo, bumalik pa rin siya para gumawa ng isang play para sa school na yun? Exactly. Kaya special din ang Junto al Pasig dahil commission work talaga ito. At ito yung madalas nalalagpasan ng mga tao. Hindi lang basta tungkol sa Birheng Maria ang tema nito. Especially para ito sa Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Kasi every year, dinadala talaga ang imahe niya papuntang Antipolo to a river procession sa Pasig River. Kaya kung mapapansin natin, yung setting ng play mismo ay nakaangkla sa isang totoong tradisyon. Kaya pala Junto al Pasig or Beside the Pasig, hindi lang yon random title. Yes, talagang may historical context siya. Dagdag ko lang, nag-premiere pala yung play nung December 8, 1880 sa Ateneo Municipal de Manila. Yun pa yung sa may Intramuros. At ang music para sa kanya ay ginawa ng professor sa Ateneo ni Rizal na si Blas Echegoyen. So malalaman mo talaga dito na gustong-gusto talaga ni Rizal sa Ateneo kaysa sa UST. Isa pang interesting dito is sa title mismo. Tinawag itong melodrama in one act.
written in verse. Hindi siya sarsuela. Kahit iyon na ang mas kilalang tawag dito na yon. Maliit na detalye pero magandang paalala na mahalagang bumalik sa original na sources. Ang dami na agad nating natutunan bago pa magsimula ang kwento. Ngayon naman, talakayin na natin yung story mismo. Gwen, take it away. Okay, pero disclaimer muna. Hindi kami fluent sa Spanish, pero susubukan namin bigkasin ng tama yung mga linya sa play. Pasensya na agad sa ating listeners at viewers kung may mali kaming pronunciation. Sige, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa tabi ng Pasig River. Madaling araw pa lang, sina Candido, Pascual at iba pang mga bata ay naghahanda na dahil excited silang salubungin ang pagdaan ng Berhen. May nagdadala ng bulaklak, meron namang naghahanda ng mga banner. Parang ramdam mo talaga na may malaking pagdiriwang na magaganap. Pero habang abala ang lahat, biglang nagbago yung atmosphere. Lumabas si Satanas, ang ating kontrabida. Sa kanyang tunay na anyo na nakakatakot, pulang-pula, at may mahabang monolog tungkol sa sarili niyang pagdudusa matapos siyang mapalaya sa langit. Kinuwento niya paano kung gaano niya kamahal ang kasamaan at nangako siyang maghihintay ng isang Kristiyanong mauhulog sa kanyang bitag or fall into his trap. Sa mismong teksto sabi niya, "Oculto aquí esperare, la raza que tanto odie." Na ibig sabihin ay, hidden here I shall wait. The race I hated so much. Pagkatapos niyang sabihin yun, nagtago siya sa likod ng isang puno habang naghihintay ang kanyang susunod na mabibiktima. At doon naman papasok ang ating pangunahing karakter. Pumasok si Leonido mag-isa. Habang hinahanap ang kanyang mga kaibigan, mukhang ordinaryong eksena lang sana. Pero dito, nagsisimulang maging interesting ang kwento. Habang paalis na siya, biglang lumitaw si Satanas pero this time, hindi na siya mukhang demonyo. Nagkuwiniri na siyang isang diwata o isang pre-colonial Filipino spirit. Sinabi niya pa kay Leonido na isa raw siyang dating absolute god ng mga Pilipino mula sa isang malulwahating panahon. So, hindi lang pala simpleng pananakot ang ginawa niya. Gumamit din siya ng disguise. Omsim. Pero hindi nagpaloko si Leonido. Sinabi niyang matagal nang nakalimutan ng mga lumang Diyos. Wasak na ang kanilang mga altar at isa lamang ang tunay na Diyos. Dahil doon, nagalit si Satanas, tinawag niya ang kapwa niya mga demonyo bilang paghahanda sa isang malaking labanan. Akala noon, doon na matatapos ang lahat. Oo, akala nyo lang yun. Pero hindi pa talaga tapos. Kasi, maya-maya, dumating ang isang anghel at pinalaya sa mga demonyo. So, pagkatapos nun, kinisig niya si Leonardo. So, napaka-interesting ng kwento, no? Kasi yung salitang kinisig or awakening, kasi parang yung pinapahiwatig nito na baka panaginip lang ang lahat ng nangyari. So, itong nangyaring spiritual na pagsubok na kailangan niyang pagdaanan, sinabi ng anghel na dumaan ang Virgin Maria sa ilog at siya mismo ang nagtigtas kay Leonardo mula sa kapahamakan. Kaya pala may nagsasabing may iba't ibang paraan para i-interpret yung eksenang yan. O isa rin kasi yun sa mga bahagi ng play na talagang bukas sa iba't ibang pagbasa. And paano naman nag-end yung kwento na to? Sa huling eksena, natagpuan si Leonido, nina Candido at ng mga iba pa niyang mga kaibigan. Pagkatapos sabay-sabay na silang sinalubong yung Birhen sa pamamagitan ng ating panghuling chorus. Simple lang pakinggan ng kwento, pero habang pinapakinggan natin, mapapansin na natin agad na marami itong symbolism at pwedeng magkaroon ng iba't ibang interpretation. Thank you guys sa napakagandang walkthrough ng
Punto Alpasig. Ngayon naman, alamin natin, himayin natin na ang buong kwento at sagutin ng malaking tanong. Ano nga ba talaga ang gustong iparating ni Rizal sa dulang ito? Ano nga ba talaga ang central message o theme ng Punto Alpasig? Sa unang basa kasi parang simple lang siyang religious play. Pero ganun nga ba talaga yan? Titignan natin. Pero sa unang tingin, masabi mo tungkol lang ito sa faith versus temptation. Kitang-kita naman sa kwento na may tukso, may pagpili sa tama at sa huli ay nanay talaga ang kabutihan. So, after nito, yung play nagkaroon ng dalawang magkaibang interpretation ang mga Rizal scholars at parehong basehan sa mismong text. Una, si Rafael Palma, dating UP President at Rizal biographer. Para sa kanya, pagpili ni Rizal na gawing diwata ang disguise ni Satanas kasama ang Filipino settings, Filipino characters at ang very specific na devotion sa birhen ng Antipolo ay mga unang palatandaan ng cultural nationalism ni Rizal. So parang hindi lang siya basta nagsulat ng religious play. Sinadya niya ring ilagay ito sa isang malinaw na Filipino setting. Exactly. Pero may isa pang interpretation. Si Wenceslao Retana, isang Spanish critic na naging Rizal biographer rin, mas political ang naging basa niya. Para sa kanya, itong play ang isa maraming pinakaunang tahimdan nyo na naging battle against Spain na mas marami lantaran na natili makita ang susunod na sinulat ni Rizal gaya ng mga nasulat niya like Success Still Las Islas Filipinas ni Morgan. Interesting. Pareho silang Rizal scholars pero magkaiba ang naging interpretation. At ang maganda dito, hindi lang opinion ang pinagbabasehan nila. May actual evidence din sa text. May isang linya si Satanas habang nagpapanggap siyang diwata kung saan sinabi niya naghihirap ang bayan sa ilalim ng isang banyagang kapangyarihan. At ang importante dito, hindi lang niya sinabi na foreign power. Literal niyang binanggit ang Espanya. Sa original Spanish, ganito ang linya. Y letalmente muere en las impias manos de la España, na mas tumpak na isinasalin bilang as slowly dies in the impious hands of Spain. Hindi ito euprisip. Hindi din ito interpretation lamang. Pangalan mismo ng Spain ang nasa original na teksto. At na-verify ito ng mismong Gutenberg edition word for word sa Escena Quarta. So, malinaw na hindi lang tayo nagbabasa ng symbolism. Talagang nakasulat ang Spain sa original version. Oo, kaya mahalagang bumalik sa primary sources kapag pinag-uusapan ng mga gantong akda. At may isa pang layer dyan. Sa parehong eksena, sinabi rin ni Satanas kay Leonido na siya raw ang tunay na Diyos na sinampa ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang mga Espanyol, pinagtatawanan pa niya si Leonido dahil sumasamba na ito sa Diyos na dala ng mga mananakop. So parang dalawang idea ang sabay niyang pinapasok. Una, na naghihirap ang bayan dahil sa Spain. Pangalawa, na dapat bumalik ang mga Pilipino sa dati nilang paniniwala. At mas interesting pa, ginawa at sinabi ni Satanas ito habang naka-disguise bilang isang diwata. Kaya hindi lang ito simpleng usapan tungkol sa religion. May element din ng deception at manipulation. And sa tingin ko rin, iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, debatable pa rin sa mga scholars ang Punto Alpasig. Sa isang banda, malinaw ang religious message nito. Pero sa kabilang banda, may mga details din na nagbubukas ng mas malalim na usapan tungkol sa kultura, kolonyalismo, at kung paano gumamit si Rizal ng mga simbolismo.
Kaya sa susunod nating pag-uusapan, dadalhin naman natin ang tanong na iyon sa mas malawak na konteksto. Kung may mga ganito ng idea si Rizal noong 19 years old pa lamang siya, bakit naging mahalaga ang dulang ito sa panahon niya? Kanina pa natin na pag-uusapan yung mga linyang binabanggit ng ang Spain at yung pagpapanggap ni Satanas bilang diwata. And honestly, nakakagulat isipin na kasama pala ang mga ganong eksena sa isang school play. Pero ito ang tanong ko, kung may mga ganito ng tema, bakit hindi ito na-flag ng Spanish censors noon? Paano to nakalusot? Actually, hindi lang siya nakalusot, pinuri pa yung gawa ni Rizal nun. Kasi may isang nota na nakaprint mismo sa dulo ng parehong Gutenberg edition. Isa itong quote mula sa La Oceana Española. Isang pahayag nun sa Maynila na may petsang o na-publish noong December 10, 1880. 2 araw lang matapos ng premiere ng Junto al Pasig. At alam nyo kung ano yung pinuri pa nila? Yung mismong monologue ni Satanas, yung sinabi niyang may sinabi siya tungkol sa Espanya. Yun pa yung pinuri nila at sinabing worth all the applause that the whole work deserved from the audience. Seryoso, yung kontrabida talaga yung pinuri nila? Oo, kaya ang interesting lang kasi publicly, tiningnan nila siyang bilang mahusay na literature. Kahit na may linyang pag binasa mo, laban sa kanila, diba, sa mga Espanyol. Yun talaga yung pinuri nilang part. So, bakit hindi nila nakita yung play na yun bilang isang anti-Spanish? May magandang paliwanag dyan galing sa Manila Bulletin article nun. Sinabi dun na kung sakaling may mag-akusa man kay Rizal nun na may anti-Spanish regime yung gawa niya, alam mo ano lang pwede niyang sabihin na sabihin niya lang na hindi naman siya nagsabi nun si Satanas yung kontrabida. Witty yung pagkakasulat niya doon. Okay. Tinawag pa nga, actually tinatawag tong ingenious device para makapagpasok ng anti-colonial ideas nang hindi masyadong halata. Pero importante rin tandaan na ang context ay kasi 19 years old pa lang si Rizal nun. And commission to ng mga Jesuit priests. And itinanghal pa sa loob ng Catholic feast. Kaya mas tama sigurong tawagin itong first spark o unang sulyap pa lang ng mga ideyang mas malalim pa niyang sunod na maakda. Kaya kaysa sabihin natin na ito na yung ganap na siyang political awakening. At malaking distinction yan. Kasi minsan kapag pinag-uusapan si Rizal, parang gusto na nating isipin na isang araw lang bigla na siya naging isang nationalist. Pero sa totoo lang, makikita natin yung unti-unting development na yun. Oo, kasi isa lang ang Junto al Pasig sa mga akda niya ang nagpapakita sa transition niya dun. Thank you, Gwen. Ang ganda ng context na yan kasi mas maiintindihan natin kung bakit hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin natin yung dulang ito. At dahil nabanggit na rin natin yung iba't ibang interpretations ng mga scholar, magandang pag-usapan din natin yung ilan sa mga common misconceptions tungkol sa Junto al Pasig at kung paano natin sila maitatama gamit ang mismong teksto. Ngayong napag-usapan na natin kung bakit mahalaga ang Junto al Pasig noong panahon ni Rizal, dumako naman tayo sa ilan sa mga pinaka-common misconceptions tungkol sa dulang ito. And honestly, habang nire-research namin siya, may ilan din kami mga akalang naitama. Kaya simulan natin sa unang misconception. May mga nagsasabi na wala namang nationalism dito.
purely religious play siya. And fair naman yun kung hanggang surface level lang yung pagbasa mo. Makikita mo lang yung procession, ang berhen, ang mga bata, si Satanas, at ang ending na puro papuri. Oo, kasi kung summary lang ang babasahin mo, parang yun lang talaga yung mapapansin. Exactly. Pero kapag titingnan natin yung specific choices ni Rizal, mapapaisip ka, bakit diwata yung ginamit niya disguise ni Satanas at hindi basta demonyo o halimaw? At bakit kailangan yung main character natin and yung settings natin is in the context of the Filipino? Mukhang hindi siya random. Yung mga details na yun, mukhang hindi siya random. And according to Rafael Palma, sinadya talaga yung pagpili na yun para sa kanya. Bahagi ng maagang papakita ng cultural nationalism ni Rizal. At dagdag pa natin dyan yung mga napag-usapan natin kanina. May linya si Satanas na literal na binanggit ang Spain bilang dahilan ng pagpapahirap ng bayan. Kung purely religious lang talaga yung layunin ng play, bakit kailangan pang pangalanan mismo ang Spain? Kaya nga hanggang ngayon, nagde-debate pa rin yung mga scholars. Kahit yung mga mas conservative ang interpretation, inamin pa rin nilang may political undercurrent ang play. Kahit hindi nila ito direktang sinasabi na nationalism. And siguro yun yung magandang takeaway dito. Hindi porket may iba't ibang interpretations, ibig sabihin nun mali na agad yung isa. Ang mahalaga may basihan sa teksto, sa text mismo and sa historical context ang bawat arguments na meron. Okay, punta naman tayo sa pangalawang misconception at ito medyo nakakagulat nung una naming nabasa. Oo, kasi noong 1930s, may mga ilang critics na nag-claim na si Rizal daw ay secretly on Satan's side. Parang ang bigat naman ng accusation na yun. Oo, kasi ang naging basehan nila ay parang paraan ng pagkakasulat ni Rizal kay Satanas. Kung mapapansin kasi, napakahusay ng monologue niya. Napakagandang basahin at sa ilan, mas memorable pa sa mga linya ni Leonido. So dahil mahusay yung pagkakasulat ng kontrabida, inisip nilang kinakampihan siya ni Rizal? Parang ganun na nga ang naging argumento ng iba. Pero kasi, mabilis din to ma-debunk kapag binalikan mo yung mismong text eh. Sa official English translation kasi ni Mr. Leon Guerrero, sinabi mismo ni Leonido kay Satanas, "You are no God. I am sure you lie." Na, ibig sabihin, direkto niyang sinasabi na sinungaling si Satanas. At alam mo yun, kahit tinatakot na siya at sinusubukan na siyang hikayatin nga, hindi pa rin siya nagpadaig eh. Sa uli, dumating pa rin yung anghel, tas tuloy pa rin tinalo si Satanas. So kung susundin natin yung kwento, malinaw kung sino yung nanaig sa dulo. Oo, kaya mahirap talaga sabihin na kinakampihan ni Rizal si Satanas kung mismong narrative niya na or ng play ay napapakitang na tinalo siya ni Leonido pati ng anghel. Pero kung iisipin natin talaga, itong panahon ng 1880, napaka-interesting talaga nun. Kasi may mga contemporary critic na tinatawag na monologue ni Satanas bilang pinakamagandang bahagi ng buong play na yun. At for me, hindi naman in contradiction. Kasi possible namang mahusay lang talaga magsulat si Rizal ng isang convenient at memorable na antagonist. At hindi ibig sabihin na sang-ayon siya sa lahat ng karakter na yun. At hindi niya din binibig na writing skill lang talaga yun. And sa tingin ko, magandang paalala rin yan sa mga nagbabasa ng literature. Hindi dahil mas husay yung pagkakasulat sa isang kontrabida, ibig sabihin na yung sumasang-ayon na yung author sa kanya. Kaya mahalagang tingnan yung buong kwento, ang ending at yung historical context nito, hindi lang sa isang quote or eksena. At dahil nga napag-usapan na natin ang mga misconceptions, tingnan naman natin kung bakit hanggang ngayon ay relevant pa rin ang Junto al Pasig. Paano nga ba natin ito maikokonekta sa mga karanasan ng Gen Z ngayon?
Napag-usapan na natin yung historical context at iba't ibang interpretations ng Hunto al Pasig. Pero syempre, ang tanong ngayon, bakit ba natin dapat itong basahin? Paano ba ito naging relevant sa atin bilang Gen Z? Divas, ikaw yung unang pumasok sa isip ko rito. Actually, unang pumasok sa isip ko talaga is misinformation. Pero kung gusto mong maging specific, hindi lang basta fake news ang tinutukoy ko. Kung mapapansin natin sa play, hindi naman nagpakita si Satanas bilang isang halatang kontrabida. Nagbabalat kayo siya bilang isang diwata, isang bagay na mukhang pamilyar, mukhang authentic, at parang bahagi ng sariling kultura. Parang ganun din ang disinformation ngayon. Hindi laging halatang mali. Minsan nakabalot pa siya sa mga mensaheng gaya ng para sa bayan, para sa kultura, o ito ang tunay nating identity. Kaya mas madali tayong malinlang kung hindi tayo magiging mapanuri. Ang gandang comparison yan. Hindi masyadong obvious yung mga manipulations na nakikita nyo ngayon. Oo nga, actually, to add to that, naisip ko rin kung gaano to ka-relevant ngayong panahon ng AI. Kasi ngayon, minsan di mo na talaga ma-distinguish kung AI ba yung pinapanood mo o kung tao. Parang katulad din yung ginawa ni Satanas, 'di ba? Nung hindi siya dumating nga, na gaya nga sabi ni Vivas na nagpanggap siya bilang diwata, hindi siya nagpanggap bilang demonyo. Kaya malaking tanong din para sa atin ngayon kung mukhang kapani-paniwala ba ang isang tao o isang content, dapat ba natin to mapaniwalaan? Babaguhin ba natin agad yung values natin? Parang si Leonido, dapat mag-isip muna. Suriin ba muna kung totoo ba to, AI ba to, totoo ba yung sinasabi nito, bago tayo maniwala. Actually, sa panahon natin ngayon, Gen Z, at kung iisipin nyo, mas marami na talaga na hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan dahil sa paggawa ng mga misinformation. Dahil meron ng AI ngayon, actually pwede nating edit yung mga video, tsaka gumawa tayo ng mga fake cloning deepfake. Ang dami ng mga paraan na para maloko ng mga ibang tao. So, meron pa isang interesting dito na naalala niyo ba yung Manila Bulletin na article na nabanggit ni Kuya kanina. So, ito yung tawag sa kanila. Sa sinabi ni Satanas bilang prophetic words of adolescent results, kasama ron yung mga bilangkit na peste at stigma pagkasira ng kalikasan. May modern social scholar pa kasi Dr. Floro Kibien na tinanong kung hindi ba parang pagkakaiwating ito sa climate change. Kaya tinawag niya itong isang apocalyptic eschatological vision na parang may parallel sa mga pandemya, tigmaan at climate crisis na naranasan natin actually ngayon. So, hindi natin sinasabing literal na prophecy yan. Pero ito yung pinaka maganda na interesting kahit na-introduction pa lang si Rizal, pero talaga siya instinct bilang writer na magaling mag-isip tungkol sa consequence na kasamaan at maaaring hantungan ng tipon. At dahil nabanggit na rin natin ang impact ng play, may gusto rin akong idagdag na fun fact. Yung opening sa chorus ng Hunto al Pasig, yung kantang kinanta ng mga bata sa umpisa, hindi lang pala yung naiwan sa mismong dula. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 taon, nilagyan ito ng panibagong music at nilabas bilang hiwalay na kanta na Orelas del Pasig. At naging popular talaga ito kahit hiwalay sa buong play. Kung iisipin natin, parang 19th century version siya ng audio na nag-viral online. Alam ng lahat ng kanta pero hindi na alam ng karamihan kung saan talaga ito unang nanggaling. Oo nga, no? Parang ngayon may mga trending audio sa TikTok na halos lahat ginagamit pero kakaunti lang yung nakakaalam ng mga original source. Ang gandang comparison nun. Teka, parang may gusto pa ako idagdag. Balik tayo dun sa tema. Kasi napansin ko hanggang ngayon relevant pa rin yung team ng play, which is yung faith versus temptation. Well, hindi lang naman tungkol sa religion ang temptation. Habang tumatagal, mas tumadali na rin magpabigay sa tukso na pwedeng makasama sa mga kapwa natin, sa sarili natin, at kahit sa lipunan. Actually, totoo talaga yan. Nangyayari talaga yan. At malaki factor rin yan ng technology. Mapadali ito ang access sa maraming informasyon at mga tools na pwede natin gamitin sa mabuting paraan. Pero nagagamit din sila sa
masasamang bagay gaya ng AI para gumawa ng deepseek at interpret content like yung paggamit natin ng AI para sa cheating, pagloloko ng mga tao at pa, pag pag-search ng mga iba't ibang impormasyon at bigay para mapanloko ng ibang tao. And sa tingin ko, yun yung pinaka-important connection ng Junto at Pasig sa panahon natin ngayon. Hindi lang tayo tinuturuan ng play na kilalanin yung temptation. Tinuturuan din tayong maging mapanuri bago magtiwala, sumunod o magbahagi ng information. Speaking of social media, napaisip tuloy ako, kung buhay kaya si Rizal ngayon and active siya sa social medias like Facebook, X, TikTok, or Insta, paano kaya niya ipaparating yung mensahe na Junto at Pasig sa mga kabataan ngayon? Napaisip tuloy ako sa sinabi natin kanina tungkol sa misinformation and social media. So here's a fun question. Kung buhay kaya si Rizal ngayon and may active social media account siya, paano kaya niya ipaparating yung main message ng Junto at Pasig sa mga kabataan ngayon? Feeling ko si Rizal parang sobrang versatile niya. Kasi kung tutuusin natin, hindi lang naman siya novelist. Sumulat siya ng poems, essays, at plays. Marunong din siya mag-sculpture, painting, at mag-practice din ng ibang or ng kanyang practice sa ophthalmologist. Kaya feeling ko hindi lang din siya magiging active sa isang platform. Baka sa X, magpo-post siya ng mga mahabang threads tungkol kung paano nagtatago ang manipulation sa likod ng mga bagay na mukhang authentic o makabayan. Pero feeling ko din hindi siya nagpapahuli sa short form contents like TikTok posts. Sumasayaw-sayaw siya, mga ganun. So, hindi lang puro essays? Hindi siguro, pero kung ang goal niya ay maabot ang mas maraming tao, malamang mag-a-adapt din siya ng paraan ng pakikipag-usap sa bawat generation. Actually, may historical basis pa nga tayo para isipin yun eh. Hindi lang nanatili sa Spanish ang Junto al Pasig. Isinalin ito sa Tagalog ni Patricio Mariano. Nagkaroon din ng English translation ni Leon Magguerrero noong 1949. At pagkatapos nun, gumawa rin si Nick Joaquin ng panibagong English translation noong 1976 para sa Complete Poems and Play of Rizal. Ibig sabihin, sa loob ng halos isang siglo, ulit-ulit na hinahanapan ng iba't ibang paraan ng gawa ni Rizal para maabot ang mga bagong mambabasa. Kaya kung buhay siya ngayon, hindi rin malayong isipin na gagamit siya ng modern platforms tulad ng Reels, podcast o kahit memes para maiparating ang parehong mensahe. Magandang point yan. Para ang nangyari, bawat generation ay may sariling paraan ng pagpapakilala kay Rizal. Exactly. Nagbago ang medium pero hindi mawawala yung message. Alam nyo, feeling ko magiging influencer yan si Rizal kung buhay pa siya ngayon sa social media. Feeling ko nag-share siya ng mga memes, kunwari, kung tungkol sa Junto al Pasig. Satanas na nagpapanggap na diwata sa mga buhay natin. Parang yung mga post na mapaisip ka kung joke ba or life lesson. Pero, ewan ko, feeling ko may sense of humor din talaga si Rizal sa mga pictures niya nun sa Paris. Parang kulit niya kasama. Sobrang memeable niya. Kaya hanggang ngayon, gamit na gamit yung mukha niya sa mga memes eh. Kaya baka nga rin dahil nga dun, marami rin siya tagahanga nun. Baka nga. Pero ang importante na napag-usapan natin ay hindi lang natin ini-imagine si Rizal as sa social media para maging para maging entertaining. May pattern talaga tayong pinagbabasehan. Kung ang mga tagasalin at mga scholars ay patuloy na naghahanap ng bagong paraan para maiparating yung mga mensahe na akda niya sa bawat henerasyon, malabang ganun din yung gagawin ni Rizal kung nabubuhay siya ngayon. And syempre, hindi matatapos yung episode na ito nang walang takeaways, di ba? Ngayon, napag-usapan na natin ang mensahe ng Junto al Pasig at kung paano ito nananatiling relevant hanggang ngayon. Ano naman kaya yung mga konkretong hakbang na maaari nating gawin bilang estudyante para maisabuhay yung mga aral na galing dito? Vincent, ikaw muna. Siguro,
siguro ang pinakamahalaga para sa akin is huwag basta tanggapin ang isang idea o dahil lang sinasabing para sa kultura o para sa bayan. Tulad ni Leonido, matuto muna tayong magtanong, sino ba talaga ang nagsasalita? Anong intention niya? May sapat ba siyang ebidensya? At gaya rin ng napag-usapan natin kanina, huwag basta magtiwala sa lahat ng napapanood o nababasa online. Ngayon kasi, minsan AI na pala kausap mo o AI generated na ang content na pinapanood mo, kaya mas mahalagang maging mapanuri. Magandang paalala yan. Lalo na ngayong napakadali nang magmukhang authentic yung kahit anong content na meron tayo ngayon. Justin, ikaw naman. Para sa akin, kapag nagbabasa tayo ng mga sa kahit yung mga kahit hindi gaano sikat, tulad ng Juan Alpasig, subukan natin hanapin ang original text kung possible. Kasi iyon din yung nag-experience natin habang ginagawa itong ito sa tattoo. Nung pinasa natin ang actual Spanish text at inumpara natin sa mga generic summary sa online, mas marami pala tayo tuklas ng detalye at mas naging malinaw ang context ng day na to. Kaya malaking lesson talaga na huwag tayo makontento sa summary lang. May pagkakataon namang balikan ang original source. And sa tingin ko, applicable yan hindi lang sa literature, kundi pati na rin sa mga balitang nakikita natin sa araw-araw. Hindi sapat na headline lang yung kailangan natin basahin. Eram, ikaw naman. Siguro sa akin, malaking takeaway ko rito sa Junto Alpasig ay huwag tayong matakot na maghanap ng bagong paraan para maunawaan ang ating kultura at kasaysayan. Kasi kung iisipin mo na hindi lang si Rizal yung tumulong sa buhayin ang play na ito. Sa paglipas ng panahon, may iba't ibang translators at scholars na nagbigay ng panibagong paraan para maintindihan nila at ang para sa mga susunod na henerasyon. Kaya para sa akin, hindi ibig sabihin na wala tayong respeto sa kasaysayan kapag gumagamit tayo ng podcast, videos o social media para pag-usapan ito. Minsan iyon pa nga ang paraan para manatiling mabuhay at relevant ang ating kasaysayan. Maganda yan. Kasi hindi lang natin pinapangalagaan yung history. Ginagawa rin natin ito ng mas accessible pa para sa mas maraming tao. Gwen, ikaw magtapos. Ang gusto ko lang talagang iwan sa ating mga listeners ay ang kahalagahan ng critical reading. Huwag tayong makontento sa unang nabasa nga, gaya ng sinabi nila Eram. And huwag lang mapaniwala agad sa unang napapanood, gaya nga sa AI generated na sabi ni Vivas, at sa mga unang narinig. Gaya rin ng sinabi ni Justin, mahalaga rin maghanap ng iba't ibang sources. At isa pa, napag-usapan natin kanina na kahit ang mga Rizal scholars mismo ay magkaiba yung interpretations tungkol sa iisang play. So, gusto ko lang din sabihin na okay lang din magtanong at okay lang mag-alinlangan. At okay lang bumuo ng sarili mong stand basta nakabatay ito sa ebidensya at hindi lang sa unang opinyon na nakita mo. And I think iyon yung pinakamagandang lesson na pwede nating iuwi mula sa Junto Alpasig. Hindi lang ito kwento tungkol sa faith and temptation. Isa rin itong paalala na maging mapanuri, maging responsable sa paghahanap ng katotohanan at huwag matakot magtanong. Maraming salamat Justin, Vincent, Eram, and Gwen sa napakagandang discussion na to. And syempre, maraming salamat din sa ating mga reframers na nakinig at nakisama sa amin sa episode na ito. Hanggang sa susunod na episode ng Rizal Reframe kung saan patuloy nating i-reframe ang mga akda ni Rizal sa pamamagitan ng makabuluhang usapan. Thank you, goodbye, and take care. Thank you. Thank you. Thank you po, guys. Thank you. Ang galing naman ng host na yan. Parang game show host. At ikaw naman, Eram. Ikaw ang napili ko, Vincent.